Very blessed Monday to each and every one of us. So, alam natin na ang umagang ito ay napakaganda, laging maganda, at buong hapon na ito, or should I say buong maghapon na ito, ay magiging napaka-super blessed natin dahil yun po talaga tayo. We are declaring kung sino na po tayo. And because of the finished work of Jesus, this whole day will be a great day. Okay? So sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin yung katotohanan ng pagiging sentro ni Kristo sa history. Kaya nga po history, His story. Okay, alam niyo po ba yon? Ito po ay history ng Panginoong Heso Kristo. Ang taon natin, ang lahat-lahat po sa atin ay dito sa mundong ito ay may kinalaman sa Panginoon ng paggamit natin ng mga kalendaryo. Di po ba? Nakasalig po lahat sa Kanya. Yung mga bagay pong ganyan habang lumalaki po tayo, parang nagiging passive tayo. Pero alam po ba ninyo, it's all about Jesus. Everything, no? Maski sa secular world, it's all about Jesus. Diba? Kaya alam po sa pagdiriwang nila ng Pasko, talagang inaalis ang pangalan niya. Happy Holidays, kalang nila, mga unbelievers. Pero ang totoo, Merry Christmas because it's the birthday of Jesus Christ. Ganun po yun. So, tingnan po natin ngayon, no? Dito po sa Bible, meron po nakasulat dito na napakaganda. Parang dito po sa munting talatang ito, parang sinakop na po niya lahat ng dapat nating malaman, no? Tungkol sa kanyang ginawa, ministry, lahat-lahat. And then, yung naging resulta, yun ang maganda. Yung naging resulta nito na pwedeng mapa sa kamay ng bawat believer. Yan eh, kung paglalagakan mo ng tiwala yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, no? So, open your Bibles dito po sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4. May nahulog po yung aking ginawang sa Bible pantakip. Galatians chapter 4, verses 4. Umpisahan muna natin sa 4, no? But when the right time came, the time God decided on, He sent His Son, born of a woman, born as a Jew. Ano yan? Sa verse 5, to buy freedom for us who were slaves to the... Tingnan natin yung susunod na talata. Bubukas ko lang po yung Bible kasi libro po ito eh. Literal na libro. Ulitin ko po yung verse 5. Dapat may patungan talaga pag librong mga luma na. Okay? To buy freedom for us who were slaves to the law so that He could adopt us. Pero sabi lang niya rito, to buy freedom for us who were slaves to the law so that He could adopt us as His very own sons. Okay? Tandaan niyo si Pablo, lumaki po siya sa law. Kaya po sila, bilang mga Hudyo, under the law sila. Tayo mga Gentile naman po tayo. And it's good to know that we are just being connected because of the finished work of Christ. Tingnan niyo po yan. And because we are His sons, we can relate to this. And because we are His sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. So now, we can rightly speak to God as our dear Father. Hindi ba napakaganda? Yan ang resulta ng ginawa ni Kristo. Now, I like this. Verse 7, now, we are no longer slaves, but God's own sons. And since we are His sons, everything He has belongs to us. Literal po yan, Everything He has belongs to us. For that is the way God planned. Plinano na po ng Diyos na ikaw ay mapasa Kanya forever, no? Yan ang Kanyang napakabuting plano. Ulitin po na ang basa. Simula po Galatians 4, no? Dito po sa 4. Ito po ang basa natin. Ayan sa baba. Galatians chapter 4. Umpisahan natin sa verse 4. But when the right time came, the time God decided on, He sent His Son, born of a woman, born as a Jew, to buy freedom for us who were slaves to the law, so that He could adopt us as His very own sons. And because we are His sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts. So now, we can rightly speak
of God as our dear Father. Now we are no longer slaves, but God's own sons. And since we are His sons, everything He has belongs to us, for that is the way God planned. Alam nyo, panalangin ko, gusto ko mag-sunk in sa ating lahat ito. Including me ha, including sa akin. Mag-sunk in sa atin yung verse 7. Now we are no longer slaves, but God's own sons. And since we are His sons, everything He has belongs to us. For that is the way God planned. Yan ang gusto kong maging po natin, maging katotohanan natin sa ating mga isipan araw-araw. Dahil yan po buong katotohanan na nakakaligtaan lang natin. Malamang dahil po sa ilang mga sirkumstansya, dahil po mga ilang problema na dumarating sa buhay, no? Pero tignan po natin dito. Sige, ituloy na po natin dito. Chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. So Christ has made us free. Now make sure that you stay free and don't get all tied up again in the chains of slavery to the Jewish laws and ceremonies. Napaka-specific po ng Biblia. Do not get entangled again by the law. Jewish laws ang binanggit dito dahil ang author nito ay si Pablo, isa pong Hudyo. Pero sa atin po mga Gentiles, paano po na tayo makaka-adapt dito sa sinasabi po ng Biblia na gano'n na do not be adapt? Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano na, malaya ka na doon sa mga maling kaisipan mo nung hindi ka pa believer, no? Diyan po umiikot yan, no? Hindi ka pa believer, madali tayong malinlang, madali tayong maniwala sa kung ano-ano. Pero ngayon, tulad ngayon, mayroon daw pong UFO na nakita na sa Pilipinas. Ayan po ang panlilinlang na naman na ginagawa nila. Uulitin ko, kung meron man silang nakita, hindi ko po kine-question yon. Talagang may nakita po sila. Pero alam nyo kung ano yung mga yon. Yun po ay mga devils, mga demons, no? Yun po yung mga fallen angels na sumama, na nagrebelde nagrebelde against sa Panginoon. Sumama kay Lucifer, naging Satanas, no? At ito na po ang malawakang pandaraya na ginagawa. Kaya ngayon sabi ni Kristo, pinalaya ko na kayo sa mga ganyan. Malaya na kayo. Kaya I believe if you are a true believer in Christ, ganito po yan. Greater is He who lives in me than he who resides in the world. Sino ba yung nakareside sa mundo? Si Satanas. Dahil si Satanas po, gumagala-gala dito, naghahanap ng taong masisila, naghahanap ng taong magogoyo niya, no? Yan po yan. Pinalaya na tayo, kaya manatili tayong malaya. Now remember, sabi ko kanina, gusto ko mag-sunk in sa atin yung malaya na tayo. Pag malaya ka rin sa takot, no? Yes, may mga nakakatakot na sitwasyon, pero since you belong to Jesus, alam mo na si Jesus ay Diyos na makapangyarihan at mahal po niya tayo. Alam po ba ninyo, si Jesus po, inanyayahan ni Jairus para pagalingin yung kanyang anak. Habang daan, merong babaeng dinudugo po siya. Alam naman ng kwento nun. Pero yung babae, sabi niya, mahipo ko lang yung laylayan ng damit niya, di ba? At gagaling ako. Gumaling nga po yung babae. Tapos kinausap ni Jesus yung babae, go and sin no more. Tapos may dumating mula dun sa tahanan ni Jairus, no? Sabi niya, Sir, kano mga lalaki, wag niyo na pong abalahin si Lord Jesus dahil patay na po yung anak niyo. Pero sabi ni Jesus, wag kang maniwala sa kanila. Maniwala ka lang sa akin. Just trust me. Just believe in me. At mabubuhay ang anak mo. And the rest was history. Yung supposed to be na funeral, naging celebration ng ending. Tandaan mo, if you have Jesus and trust in His Word, the funeral, kahit ano man yan, kayang gawin ni Jesus na celebration sa mga buhay po natin. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes, kayo ay akin na niya maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, share the video dahil marami pong makakinabang dito. Share Jesus, His grace, His love towards mankind. Yun po ang importante na maibahagi natin ang Panginoong Hesus sa ibang mga tao. Thank you. God bless.